Ciao Raga! Kamusta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Raga, isang importanteng info ang i-share ko sa iyo. Kasi merong isang tool na malaki ang tulong nito sa atin dito sa Italia. Kaya dapat na meron ka na nito at nakakagamit na. 2025 na ngayon pero meron pa ding ilan na walang idea tungkol sa tool na ito samantalang libre naman itong gamitin. Pero marami na rin naman ang alam ito at nakakagamit nito. Pero kung halimbawa na ikaw ay kasama dun sa ilan na hindi aware tungkol dito, alamin natin kung ano ga ang tool na iyan na makakatulong sa iyo. Daw po na sigla, partiamo! Matagal ko na itong na-vlog at na-share na ang tungkol dito. Pero meron pa rin ilan na hindi nila alam ang tungkol sa App.io at gaano ba kalaki ang tulong niyan sa atin dito sa Italia. Kaya kung sakali na kasama ka doon sa iba na hindi aware kung ano yung tinatawag na App.io, panoodin mo ito Raga dahil makakatulong sa iyo ang pag-uusapan natin sa video na are. Kung sakali naman na ikaw ay meron ng App.io at ikaw ay nakakagamit na niyan, sana ay ma-share mo naman sa iba ang video na ito para maging aware din sila. Ang App.io ay isang app na dinevelop ng Italian government na kolegata sa Publica Amministrazione. Sa pamamagitan ng App.io, nagiging madali at simple laang ang interaction ng isang cittadino sa public services maging local or national man gamit laang ang kanyang smartphone. Dahil sa App.io, mas madali ang pag-access sa public services gaya ng communication, payments, documents, etc. Molto utile kasi ang App.io dahil sa makakatanggap ka ng mga avisi, notifique, messaggi mula sa mga iba't ibang government agencies ng Italian government. Message halimbawa galing sa Comune di Residenza kapag ka nagbayad ng tari. Nakapaloob doon ang details, pati yung amount at mayroon pang ricevuta in PDF file. Maging mga messages mula kay IMSS regarding halimbawa sa mga payments, halimbawa sa Asenyo Unico, di ba? Meron dyan, natatanggap yung notifico galing sa IMSS. Maging tungkol din sa EZE. Nagno-notify din diyan sa App.io si IMSS. Kapag ka mayroong reimburso ka na parating, nag-aabiso din si Agencia delle Entrate. Kahit about sa enrollment or regarding sa school ng iyong mga anak, pati na din regarding sa salute, nagno-notify din sa pamamagitan ng App.io. Din sa services section, nandyan ang mga government agencies na kasama ang services nila sa App.io. Halimbawa, regarding sa patente di guida, kasama din diyan yung send para kapag may notification regarding halimbawa sa application ng Italian citizenship. At halos lahat ay kasama diyan, maging INAIL, IMSS, Agencia delle Entrate, Istat, Ministerio dell'Interno at marami pang iba. Pwede ka din na maglagay ng iyong dokumenti sa App.io. Para na sa ganoon, kung ayaw mong dalhin yung original copy, kapag meron ka sa App.io, meron kang digital version ng iyong dokumento. Kapag naka-add ang digital version ng iyong mga documents sa App.io, yan ay mayroon ding same legal value noong physical card or yung original copy in specific context of use. Aray ang mga dokumenti na pwedeng i-add sa portfolio diyan sa App.io. Kapag inintegra mo yung pago-pa sa App.io, pwede kang magbayad ng tari, ng multe, ng bulete, at iba pang services directly sa App.io. Pwede kang magbayad. At ang importante, kapag ka mayroong mga important notifications, lalo na kung mayroong mga iskadense, hindi iyon makakalampas sa iyo dahil nga nang mano-notify ka. Kaya Raga, if until now ay wala ka pang App.io or ngayon mo lang nalaman ang tungkol dito sa App.io, pwede kang mag-download ng App.io either sa App Store or Google Play. Libre ang pag-download at paggamit ng App.io. Makaka-access ka niyan gamit ang iyong
either na speed or karta de identita elektronika. Pero take note ha, ang pag-download at paggamit ng App.io ay hindi obligatoryo. Choice mo kung gagamit ka niyan o hindi. If ever na nag-download ka, tapos gumamit ka ng App.io, tapos maya-maya daw po pagkagamit mo ay ayaw mo na siyang gamitin, pwede mo din na i-uninstall yung App.io doon sa iyong smartphone. Once na na-delete na ang app, syempre ay hindi mo na siya magagamit. Pero nandoon pa rin ang iyong profile at saka data, nakastore pa rin doon. Kung halimbawa, Piu Avanti, magbagong isip mo at nag-download ka ulit ng App.io sa halimbawa, same smartphone o kaya naman sa ibang smartphone, wala ding problema. Makaka-access ka ulit. Additional info, kung ano ang language setting ng iyong smartphone, yun din ang magiging language setting ng App.io. Kaya ako, dahil lang akin ay English, kaya yung aking App.io, English din. Kapag ka matagal kang hindi nag-o-open ng App.io, if ever na ikaw ay na-log out, need laang na mag-re-access. Gagamitin ulit ang either na speed or chie para makakagamit ka ulit ng App.io. Ara yung isa pang app na libre din i-download at saka libreng gamitin. Hindi lang ang libre gamitin at i-download, libre din ang pagpapadala sa Pilipinas tapos ay may bonus pa. Kaya mag-download ka na rin ng TapTap Send app either sa App Store o kaya naman ay sa Google Play. At huwag kalimutan na gamitin yung promo code na RagaChad sa unang padala, sa first transfer para makatanggap ng welcome bonus. Kapag ka nagpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang TapTap Send app, libre kapag ka pinadalahan mo ay sa banks at saka mobile wallets gaya ng GCash o kaya naman ay Maya. Tapos ay kapag ka naman cash pick up, halimbawa sa Cebuana o kaya naman ay sa Palawan at saka iba pa, mayroong minimal fee. Yun talaga. Sana nakatulong sa iyo ha at naging malinaw sa iyo ang naging usapan natin tungkol dito sa App.io at saka doon sa TapTap Send app na isang money remittance app. Sana ma-share mo rin sa iba. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. This is Chad and always remember, Chad will guide. At siraga, a la próxima.